So yun guys, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba magpadala sa Lalamove ngayong 2026 latest update. Ayan, so kung paano yun, simulan agad natin pagkatapos ng intro na to. So ayun guys, no, kapag ka na-download yun na ngayon yung Lalamove, kapag ka magpapadala ka, click mo lang ngayon yung delivery sa taas. Ayan. Tapos sa may part na yan, ayan, click nyo lang yan. Ayan, sa may part na yan, dito mo ilalagay or hahanapin yung pick up location ni sender, no, or kung sino yung magpapadala. Ayan, for example. Ayan, hahanapin mo ngayon yung address. Ayan, for example, Pembo Residences. Ayan. Tapos, sa may part ng address details, sa may part ng floor or unit number, kung mayroong floor, yung pickup location or yung address ni sender, ayan, ilalagay nyo dyan. Kung mayroong block or lot number, dyan nyo ilalagay sa may part ng floor or unit number. Ayan. For example, ayan. Example lang yan, no, para meron kayong idea. After nun, no, yung phone number. Ayan, sa part ng phone number, dapat tama at kompleto kasi ito yung kukontak yung Lalamove rider kapag ka nasa pick-up location na siya. So, dapat tama at kompleto tong contact number or phone number na ilalagay nyo. For example, ayan. Bali, double check yung maigi yung phone number na ilalagay nyo. Ayan, after nun, yung contact name. Ayan, sa part ng contact name, dito mo ilalagay yung pangalan ni sender. Ayan, for example. Ayan, balik sample lang yung details na yan para meron kayong idea. Sa part na to, no, dito ilalagay yung details ni sender. Details no magpapadala. Ayan, kapag ka na-double check nyo na yung details, pwede nyo na i-click yung confirm sa baba. Ayan. Ngayon, sa may part naman yan, yung part ng where to, ayan, click mo lang yan. Ayan, tapos to ngayon yung lalabas, sa may part ng where to sa taas, dyan mo ngayon ilalagay yung address ni receiver. Ayan, kung sino ba yung tatanggap. Ayan, for example, ayan, sa Muntinlupa City Hall, yung pinaka-drop-off location ni receiver. Ayan, example lang yan ha, parang meron kayong idea. Ayan, but sa part na yan, dyan mo isi-search yung address or yung drop-off location ni receiver, kung kanino mo ipapadala. Ayan, tapos sa may part ng address details, ayan, sa may part ng floor or unit number, kung merong block and lot number, yung address ni receiver, o kung merong floor siya, or kung nasa second floor siya, dyan mo ilalagay sa part na yan. Ayan, for example, ayan, ngayon kapag ka nalagay mo na yung floor or unit number sa may part ng phone number, ayan, click nyo lang yan. Ayan, sa part na to, dito mo ilalagay yung contact details or contact number ni receiver. Dapat tama at kumpleto kasi ito yung tatawagan ni Lalamove rider kapag andun na siya sa drop-off location. Kapag andun na siya sa address ni receiver. For example, ayan, example lang yan, contact number na yan para meron kayong idea. After nun, yung contact name. Sa part ng contact name, dyan mo ilalagay yung pangalan ni receiver. Mas maganda, kompleto yung pangalan. For example, ayan, balik example lang yung mga details na yan para meron kayong idea. Basta sa part na to, no, dito mo ilalagay yung details ni receiver. Kung sino ba yung tatanggap nung ipapadala mo. Ayan, kapag ka na-double check nyo na yung details, pwede mo na i-click yung confirm sa baba. Tapos sa may baba nun, ayan, makikita nyo yung pick up now. Ayan, pag click nyo yan, ayan, pwede kayong mamili ng pick up time. Pwedeng now or pwedeng later. Ayan, pagka-click nyo yung later, ayan, pwede ka mamili dyan kung ngayon bang araw or tomorrow. Ayan, so meron kang option dyan. Kung ano bang date mo gusto ipadala yung item mo. Ayan, pero sa example na to, now yung gagawin natin. No? Yung usual na ginagawa kapag ka magpapadala sa Lalamove is usually now yung ginagawa. Ayan, so click lang natin yung now. Ngayon, after nun, sa may part ng available vehicles, ayan, mamimili ka lang dyan no, kung ano ba yung vehicles na gagamitin mo sa Lalamove. Ayan, kung malit lang na item yan,
pwedeng motorcycle. Ayan, para makikita nyo no, na yung sakyan ni Lalamove na available is kaya hanggang 12,000 kilogram. Ayan, so, pero yung iba dyan hindi ko pa na-try eh. Ayan, usually motorcycle lang kasi yung ginagawa ko kasi maliliit lang na parcel yung pinapadala ko. Ayan. Pero meron diyang motorcycle, ayan, meron diyang sedan, ayan, pwedeng SUV, ayan. So, depende sa pangangailangan nyo. Kung gaano ba kalaki yung ipapadala nyo, kung gaano ba kabigat yung ipapadala nyo. Ayan, sa example natin, yung usual na ginagawa ng motorcycle, ayan, click lang natin yung motorcycle. Ngayon, kapag na-click nyo na yung motorcycle, nakalagay dyan sa may baba nun, additional services, ayan, pag-click nyo yan, ito ngayon yung lalabas. Ayan, meron diyang pabili service no, or yung buy for me up to 2,000 na merong charge na 70 pesos. Ito yung ginagawa no, kapag ka ikaw ay magpapabili. No? Ayan, up to 2,000. Ayan, tapos meron ding extra waiting time kung si Lalamove rider ba ay maghihintay. Ayan, merong 70 pesos na additional fee. Ayan, tapos nakalagay dyan, required driver to show face and driver app profile. Ayan, nawala namang bayad. Ayan, so pwede nyo i-require yun sa driver. Ayan, tapos yung thermal bag, wala rin bayad. Kung kailangan nyo ng thermal bag na lagayan, ayan, click nyo lang yan kung kailangan nyo. And tapos meron din cash on delivery na up to 2,000 pesos. Tapos yung fee niya is 50 pesos. Ayan, kapag cash on delivery, no, kapag ka nakarating na yung driver ng Lalamove doon sa drop-off location or sa address ni receiver, doon pa lang magbabayad ngayon si receiver nung item na in-order niya kay sender. Ayan. So, ganun kapag cash on delivery. Sa example natin, no, for example, kailangan natin ng thermal bag, click lang natin yung thermal bag. Tapos, click mo lang yung confirm. Tapos, to ngayon yung lalabas, ayan, makikita nyo na kagad yung shipping fee, no? Ayan, kapag priority, 214 pesos. Kapag priority, agad na i-deliver yung parcel mo. Ayan, ibig sabihin, walang kasabay. Kapag regular naman, pwedeng merong isabay si Lalamove rider na ibang i-deliver, pero dapat aware si sender, no, na meron siyang isasabay. Kapag naman pooling, ibig sabihin, merong kasabay na i-deliver yung Lalamove rider bukod doon sa parcel mo. Ayan, ganun kapag pooling, automatic siya na merong kasabay na i-deliver. Hindi lang sa'yo yung i-deliver niya. So, multiple delivery ang mangyayari. Ganun kapag pooling. Kaya kapag pooling, expect nyo na medyo matagal yung delivery kasi maaaring meron pa siyang i-deliver na iba bago yung delivery nyo. Ayan. So, ganun kapag pooling. And tapos, kung titingnan natin yung presyo naman, ayan, kapag priority, ayan, mas mahal siya, 214, kasi nga wala siyang kasabay. I-deliver agad. Ayan, kapag regular naman, 163 pesos, ayan. Tapos kapag pooling naman, mas mura kasi nga meron siyang mga kasabay. Ayan, 141 pesos. Ngayon sa example natin, regular yung gagawin natin. So, click lang natin yung regular. Ayan, kapag na-click nyo yung regular, click nyo lang yung next sa baba. Ayan, sa may bandang taas, nakalagay dyan, add your delivery item details. Ayan, kapag click nyo yan, ayan, ito ngayon yung lalabas. Ayan, pwede kayong mamili dyan, no, kung ano ba klaseng delivery or items yung ipapadala ninyo, no? Ayan, for example, sa type of delivery items, ayan, pipili kayo dyan kung food or beverages ba ipapadala ninyo, kung appliances ba or office items, ayan, construction materials, ayan, so pipili kayo dyan, ayan, pero ang alam ko, pwede naman yan na hindi na i-select. Ayan, kung gusto nyo lang naman ilagay yung detailed talaga, no, na pagkakakilanlan ng item nyo. So, pwede kayong maglagay dyan or pwede nyo i-click yung box kung ano ba yung ipapadala ninyo. Ayan. Sa example natin, hindi na tayo maglalagay ng ganyan. Ayan. Usually lang na ginagawa ko, ayan, naglalagay lang ako ng add notes to your driver. Ayan. Tapos sa part na to, no, dito ko na nilalagay yun kung ano ba ipapadala ko. For example, balikan yan yung ginagawa ko, no. Nilalagay ko dyan kung ano ba ipapadala ko. Ayan. Tapos kung ano ba yung booking na ginawa ko. Kapag napaglagay na kayo dyan ng notes to driver, ayan, click nyo lang yung save sa baba. Ayan, tapos to ngayon yung lalabas, click nyo lang yung review order sa baba. Ayan, pag click nyo yung review order sa baba, ito na ngayon yung lalabas. Ayan, pwede nyo i-double check yung details. Ayan, makikita nyo na rin yung shipping fee. Ayan, tapos click mo lang yung place order. Ayan, tapos to ngayon yung lalabas, confirming your order. Ayan, tapos maghahanap na ngayon si Lalamove
ng rider na pipick up doon sa item mo. Ayan. So, maghihintay ka lang no na merong mag-accept na Lalamove rider. Ayan. Tapos ganito ngayon yung lalabas no kapag meron ng Lalamove rider na nag-accept ng booking mo sa Lalamove. Ayan. Makita mo ngayon yung pangalan noong rider tapos yung plate number ng motor niya. Ayan. Sa part na to, binler ko lang for privacy. Ayan. Bali, hintayin nyo na lang na dumating yung Lalamove rider doon sa pick-up location. At ayun guys, no, kapag ka nakapag-book na kayo online no, sa Lalamove app, hihintayin nyo na lang na dumating yung Lalamove rider sa pick-up location. And, tapos sa shipping fee guys, no, pwede mong piliin kung si sender ba yung magbabayad or si recipient yung magbabayad. Pwede mo yung piliin sa Lalamove app. Ayan, bali sa part na yan, dyan ka mamimili kung sino ba yung magbabayad ng shipping fee. Kung si recipient ba or si sender. Ayan, ako usually ang ginagawa ko, si recipient yung magbabayad ng shipping fee. Kapag dumating na yung Lalamove rider, ibibigay nyo na ngayon yung parcel na ipapadala ninyo. Tapos sasabihin nyo lang sa Lalamove rider na si recipient na yung magbabayad ng shipping fee. And ako usually ang sinasabi ko sa rider kapag andyan na ingatan yung parcel na ipapadala. Ayan, para sure na safe yung parcel kapag dumating na kay receiver. Yung Lalamove rider naman, no, usually tumatawag yan no, kapag andun na siya sa pick-up location. So mas maganda no, kapag merong aberya or natatagalan kayo doon sa pagpapadala ni Lalamove rider, and pwede nyo rin siyang tawagan or i-text doon sa ginamit niya na pantawag sa inyo. And tapos guys, pwede nyo rin i-track yung location ni Lalamove rider kung nasa na siya via Lalamove app. Bali ganun lang kadali magpadala sa Lalamove ngayong 2026. Sana nagkaroon ka ng idea at panibagong impormasyon sa video na to. At sana supportan nyo itong vlog na to by subscribing to this channel kasi mag-upload pa ako ng mga ganitong klaseng video sa susunod para rin sa atin. So ito lang muna, ingat kayo palagi and peace out.